base sa survey na ito, kung i-check mo dyan yung mga nasa media industry at showbiz, ito silang pumasok. Ano ibig sabihin yan? Mga Pilipino, talagang merong pagmamahal pa rin sa entertainment at yung mga sikat sa media, binibigyan pa rin nila ng pagtitiwala. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Actually, hindi niya nga nilinaw. Halatang umiiwas pa si Buboy Villoy. Although, marami natuwa nung nakita siyang dumating sa MediaCon. Kasama po pala si Buboy sa samahan ng mga makasalanan. True to life pala ito. Lahat naman po ng tao ay pwedeng magbago. Sabi ni Jojo, yung coming from his mouth, na tinuldukan niya na yung special friendship nila ni Mark kasi masyado siyang nasaktan. Tapos hindi na bumalik. Magkano raw ba ang utang? Huwebes na naman ng gabi. Siyempre, we're alive and kicking. Kompleto na naman po ang fab po sa intriga at chikahan. So, bago ang chikahan natin, bati muna ako sa inyo siyempre. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable professor, Ambet Navus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Ang saya-saya! March 27 na pala. April 1 na next week. Plus na tayo. Maraming salamat naman po sa patuloy na tumututok syempre sa Marites University. Eto na. Kung bago pa, umaadlib ako pero wala pa rin yung prompter. Pero memorize ko naman yan. Kung bago pa lamang po kayo sa Marites University at sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi po natin ma-miss yung mga weekly episodes natin at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Ayan. Because you are the best. Mainit na. TV host. Charot lang. Okay mga Marites, ito na po isang linggo. Chismis! Wala na sa mga naghihintay. Vice Ganda Taim Perez, may garage sale para sa mga scholars. Prof? Yes, nagsimula po yan ngayong araw, Thursday, March 27, na magtatapos din sa Sunday, March 31. Ang garage sale nila na naganap kanina nga at pinilahan niya ng mga kapamilya, kapatid, ka A to Z at kung ano-ano pa. Yan po yan naganap sa number 33, Scout Santiago sa Diliman, Quezon City, Barangay Laging Handa. Sa mga gusto pang pumunta po, i-waste nyo lang daw po sa pin ang Siesta Orchata. Sa Siesta! Siesta Orchata Cafe. Yan. Our favorite place. Mga pre-loved items siya. Yung iba dyan, karamihan po dyan, mga bago pa, mga sapatos, shirts, may mga tag pa. Kasi nga po, mapagbebentahan yan, malilikom na puno makukuha dyan, ay ilalagay ni na may Vice at saka ni Ayon doon sa kanilang mga scholars kasi nagtayo sila ng foundation para may mga pinag-aaral pala sila mga bagets. Ganun ba? Lamuna. Dahil nga ngayon si Vice at saka si Ayon, ang sila na ngayon yung producer nung Grand Rest Back na portion sa It's Showtime. Sila na. So, na kanina may naganap kasi mayroong isang may isang contestant kanina na dinisqualify dahil si Marco Adobas na galing sa Team Alon. Team Alon na dahil yata sa mga pinalabas niyang opinion sa kanyang social media account, hindi nagustuhan ng management. Kaya parang dinisqualify siya. At pinagsabihan na rin yung mga madlang people na maging maingat sa pagbibigay daw ng opinion. Kasi hindi nga lang naman lahat ng opinion. Although karapatan daw po natin magbigay ng opinion, pero hindi nga lahat ng opinion ay, alam mo yun, nakakatulong or sumisilbi doon sa interest ng programa mismo. So na-disqualify siya. Pinilitan siya ng isang Resbacker ng si R. Very something, yung galing naman sa mga estudyante na para punuan lang yung ano. So, yung prinomote niya yung ano. Hanggang Sunday daw po yun, yung kanyang garage sale kasama si Ayon. Nag-apologize na. Tapos dinilit na rin yata yung post. Pero dinisqualify na rin siya. Pero kasi pwede siyang i-demanda. Pwede siyang i-demanda. Pwede daw siyang kasuhan. Yun. Well, sana wag na lang.
Tama na yung... Nag-usap na yata. Tama na yung chinugi na siya doon sa programa. Ang ganda ng labanan, ha? Nakaka-stress. Naging emotional lang daw siya. Yan na. Yan. Okay. And good luck and congratulations kina Meme Vice at Ayon dahil sa kanilang garage For a sale. good cause. Yes. Madali lang hanapin yan. In fairness, Ang hanapin nyo, Paldo. Kasi yun yung... Restaurant din yung Paldo? Oo, ito yung restaurant ni Ryan Bang. Yes, malapit doon. Kung saan ako nag-birthday Oo. yung Shesta. Okay. Doon mismo. Doon mismo pala Sa labas, yun. Kasi di ba malaki yun yung Oo. ground noon. Yun. Hanapin niyo si Rose doon. Correct. Hanapin niyo ako doon. Sino ako makikita doon. Hanggang sa linggo pa po yung kanyang garage sale. So sa mga nanonood na kamarites dyan at gustong makakuha ng mga pre-love items at iba't iba pa, go run na kayo. Tara. In fairness, Hello, Pao! in fairness sila, may foundation tayo, nagfufunda lang. Tayo nagkakabit lang ng foundation. Hoy, ano din naman tayo? Nag-share. Ay, oo nga pala. Ay, wala kasi ako doon. Kaya mo sa susunod Marites University na ang Maganda Maganda yun. University. Diba? Nung ko pa nga sinasuggest, parang fans day. O hindi naman natin i-claim na mga fans. Kung hindi yung may mga artista tayong i-invite. Tapos parang may content show. Yung parang ano din. Thanksgiving, parang ganyan. Ano yan? Yun. Charge ka dyan. Ay, teka lang. Yeah. Pag-order pa ako. Hindi, pag-usapan natin yan para mapang-attract din yan, marketing strategy. Yeah. Correct. At saka I'm sure maraming kamarites dyan na maiinggan yung sumali or sumama. Correct. O, di ba? Ako sa best talk show, host room pa picture. Dadaan muna sa booking officer. Anyway, sige. Okay, tangkalikan niyo po yan. Congrats na lang kay Bay sa Kayam. Ito po, Michael Sager at AC Bonifacio sa loob ng bahay ni Kuya. Andito, PhD? Ayun, nasa loob sila ng bahay ni Oo, Kuya. diba? Hindi, alam mo, Ano ba ano nangyari? talaga. Oo nga, bakit ganyan yung headline? Oo. Yan talaga yung headline ko. So, all okay. Ano ba nangyayari? Wala. Hindi, medyo hindi nagiging ganong kapositibo talaga yung Reception. nagiging impression, Lalo kay AC. Kay AC at pati kay Michael. Kay Michael Yun na. din, no? Siyempre, mahal ko si Michael. Si AC, di ba, na-report na natin nung last time. Yes. Yun nga. So, maraming nagulat. May mga nato-turn off. Meron din naman mga nag-depensa sa Correct. kanya. Pero kasi, matagal pa to, syempre halos lalo na yung mga nakastream ng 24 hours, talagang nakikita nila yung bawat galaw. Si AC kasi, di ba, may boyfriend nga siya outside. Si Harvey Bautista. Kaya ang dami nagwa-warning kay Harvey ngayon. Na parang, Harvey, okay ka pa ba? Parang kay AC naman, nakalimutan mo na yata na may jowa ka sa labas. Kasi parang ang dating, masyadong nagiging cozy si AZ kay Michael. Yun na. Tapos si Michael naman, marami din nagulat na parang, ay, ganito pala yung ugali ni Michael. May ganon. Straightforward niya, di ba? Oo, medyo. Although, medyo, parang ano din siya. nasosobrahan. Sa isang lalaki, Taklesa. unless ikaw ay mahilig ka sa mga lalaki medyo taklesa o medyo madaldal. Toxic. Parang marites yung dalawa. Oo. Tapos, para tuloy ang dating, may Chismisan. something ba dun? May something ba between Michael and something AC? in Kasi, common? parang yung mga Naglalandian. physical touch nila or something. Siyempre, nakikita din ng mga ibang housemates. Ba't kami wala Nakikita mo naman? sa expression ng ibang housemate, parang nagkataka din sila, parang nagugulat din sila. Yeah. Parang yun nga yung warning. Teka lang, nakalimutan ba na may jowa outside? Si Michael naman, di ba, as we all know, nalilink kay Cassie. Pero yung sagot niya diyan, nung tinanong siya, nung bago pa lang, ang sagot niya parang special friend lang si Cassie. I don't know. Although ang tingin naman ng mga iba na nakatutok, parang strategy daw niyan. Para alam mo yun, lalong pag-usapan, sila yung mapuntahan naman. Kasi mas tinitingnan kasi ng mga nanonood sa PBB, yung mga medyo nega-nega ang dating. Dahil yun ang laging napapansin, yun ang nakakailan. Lalo na kunwari nangyari lang ng isang araw, ang ginagawa minsan kasi ni Kuya, ini-extend. Pinahahaba, ginagawang series. Kay Gabi marami natutuwa. Si Gabi Garcia kasi, pinasok siya dyan. Pero hindi alam ng housemates na hindi siya official, na guest lang. Parang may mga tasks na binibigay sa kanya si Kuya, like with Ashley Ortega, na parang kinausap niya over dinner, kunwari, at ito yung mami mo, yung mga ganon. Marami natutuwa kay Gabi na aliw. Although, si Gabi, di ba, parang maarte, pero
meron kasi talagang binabagayan ng arte, di Yun ba? na. Oh, Pero so, bagay naman sa kanya. kaya nga with Gabi, nahaliw sila kasi parang, ay, carry niya. Yes. Ba't pag si Gabi yan, parang okay lang. Parang gano'n. May Kasi AC hindi lovable na okay ang arte. mag-arte. Ha? Hindi bagay kay AC Bonifacio mag-inarte. Pero ano lang talaga, well, I don't know kung mariredeem ni AC towards the end, pero ito din ang sabi, mga haka-haka, mukhang si AC, hindi yan agad may eliminate. Kasi ano siya nagbibigay siya ng color at ng... At malaking engagement, lalo na sa social media. Pag tinanggal nila yan, same way with Michael. Pero alalahanin natin, naka-10 points sila ni ano pero posibleng hindi pa yan. Si Wilbo, si River, hindi ko maalala. But anyway, ngayong weekend, malalaman natin kung sino yung mga mai-evict. Dalawahan ha, hindi lang isa. Oo. May mga naaawa din kay Will Astley kasi parang... Nadamay lang. Oo, tas parang medyo nababad. Si Astley hindi ba nominated? Kasi nga dalawa siya. Oo, nadamay. Yun. Actually, itong batch na to ng PBB, maraming, pansin ko maraming sumusubaybay. Maraming nagkaka-interest na pag-usapan. Kasi siguro malaking factor din yung TikTok. Kasi kung kahit hindi ka nanonood talaga ng real time, sa TikTok kasi halos nandun din. Nandun na, masusundan mo. Yung mga snippet pa ng talagang... Tsaka minsan nga mas maganda doon kasi hindi mo kailangan abangan yung mga iba pang mga hanas, yung highlight. Nandun na sa TikTok. Yes. Pero kailangan kunin mo pa rin yung buong istorya kasi minsan yung TikTok, ang piniplay lang nila yung pinag-uusapan. Depende talaga sa nag-i-edit. Yun na. Kaya yung TikTok, natin, episodes, lagi nyo rin pong aabangan kasi malaking bagay din sa MU yun. Ako, napakarami na nakakapanood sa TikTok. So anyway, good luck dyan sa mga housemates namin. Ha? Meron pa? Meron pa tayo. Wala na ba? Hindi ko alam Meron, nakikita ko pa. Pero hindi kagaya dati. Ang lakas natin sa TikTok dati. Meron pa rin ngayon yung mga blind item. Meron pa rin. Ang TikTok ha. Okay, sige, abangan niyo po yun kung ano mangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Ito, Marian Rivera, ayos na sa mga babaeng inaway niya noon kay Ding Dong Dantes. Mr. Poo, binago natin yung ano. Okay, hindi, ito na ako dahil dyan. Na-interview kasi si Marian Rivera kay Karen Davila. Oo. So, syempre, napag-usapan, nagdadaganda ni Marian dyan. Tapos walang ginawa si Karen, kundi tumawa na tumawa. Kasi natatawa siya kay Marian. Alam mo naman, komedyante rin yun. Lucrecia din yan At nabas pa nga siyan dahil sa tanong niyang wala namang emote. Sige, go ahead. Ito na. Sinabi noong una, ang mga hanas na tungkol sa kanyang anak na parang yung pag-i-English ng kanya. Sabi niya kasi, yung pag-i-English ng kanyang anak, parang ano siya, yung natututo siya, kasi alam naman niya na siya, hindi siya Ingleserang babae, pero natututunan niya dahil doon sa kanyang anak na babae. Tapos, Zia. Si Zia. Ngayon, eto na, merong nabanggit tungkol doon sa mga chismis kasi noon na may mga inaway daw si Marian Rivera na mga babae na nalilink kay Ding Dong. Ang explanation ni Marian dyan, syempre nga naman, may dahilan naman daw kung meron siyang nararamdaman o meron siyang selos, kaya hindi naman niya dinideny na may mga Women's instinct. Oo, hindi niya naman dinideny na may mga nakabangga siyang mga babae noon. At ngayon daw, yung iba doon, okay na, civil na, at meron pa nga daw siyang nilapitan na isang babae at sinabi niyang, okay na, napatawad na kita. Na naloka daw yung girl. So, alam mo naman, kilala mo naman si Marian, hindi siya nagsisinungaling. Totoo yun. Yes. So okay naman na raw. Yan naman ang sinabi niya. Kasi dati, alingas-ngas lang yan. Wala namang confirmation. Lagi lang nachichismis na blind item na meron siyang inaway o meron siyang nakabangga o meron siyang pinagsilosan. Pero sa interview na ito ni Karen Davila, inamin niya na meron akong mga na kinausap na babae na nagkaroon ng something. Kasi nga siya, valid naman yung nararamdaman niya bilang babae, bilang asawa. So meron daw. Pero ngayon, okay na. Karamihan sa kanila civil na. At meron nga akong isa, nilapitan ko pa, sinabi ko sa kanya, okay na, napatawad na kita. Diba? Ayun lang naman. Yes. Okay. Yun na. Nag-comment. Diba? Kasi pwede mo mag-comment, maglista ka, blind item. Ito na ang latest kay Ice Seguera. Kinall out ang security guard sa NAIA. Security ng NAIA. Yes, bro. Kasi nga, nabasa ko rin yan. yung kanyang asawa na si Lisa. Lisa Raneta to. Lisa Dinyog. Kagagaling lang sa Amerika. So pagdating actually nanawagan na din siya doon sa Philippine Airlines kasi doon yun yung sinakyan niya. Pagdating dito sa NAIA 1 terminal,
doon yata nangyari yung dalawang bagahe o dalawang maleta niya nawalan ng laman. So, kinall out niya yung yan, sinabi niya. Yan, yung naiiwan. Yan, kararating lang via flight. Mga items, correct. At ang nakakaloka dito, talaga palang kahit nakaano ka, yung maleta mo, pwede talagang, kasi sila valid, sinasabi na nawalan sila. So alam nila kung ano yung mga nawala doon sa maleta. Siyempre, di ba? At ang latest dyan, nabasa ko doon sa ng PAL, ginagawa ng paraan ng PAL, para the usual, alam mo na, di ba? For PR, marketing, blah, blah. Ginagawan lagi na lang. Wala naman yung salita. May mga CCTV naman bawat. Exactly. Bawat ng airport. Nalaglag yung ilaw sa likod. So may mga CCTV naman talaga. Pero ganun at ganun pa rin talaga ang gimmick dyan. Naalala ko yun nung araw yung tanimbala na actually kiniklaim ko yun. Sa akin unang-unang naghumingi ng tulong at tinulungan naman natin. Matindi talaga ang pinagdaanan ng matanda at saka yung mag-asawa na dahil doon sa tanimbala incident na yun. And this time ito na, kung paano kung hindi na lang celebrity talaga ang nagko-call out, anong ginagawa ng mga ahensya? Wala. Meron din ako kakilala galing Australia. Nawalan din talaga sila sa loob ng nila. Tapos hindi na nakuha. Hindi na nakuha. Si Aisha, panawagan na nga lang niya doon sa security, makita man lang daw doon sa mga lost items. Kasi aminin natin, minsan nakapasok ako doon, hinahanap ko rin, ang dami talaga mga lost items na parang hindi ko, alam mo lang, binasuran lang ba nila or iniisa-isang iuwi or what. Yun ang isa sa mga bagay sa mga ahensya natin na hindi na-explain ng masyado. Mapapaisip ka, hindi kaya sila after nagsishare. Exactly. Kasi diba, imposible na yung mga kasamahan nila, hindi nakikita yung ginagawa ng kasamahan mo. Open mo lang yan. Di ba? Pansin-pansin na. Hindi na natapos yung ganyan. Kalagbabago na yung management dyan ng... Ayan na. Di ba? Bilang sino ba huling bumiyahe sa atin dito, abroad? Di ba ikaw? Anong ako naman payapa naman ako. Payapa. In fairness naman, salamat at di ako nagkakaroon ng problema. Ako din, hindi pa naman. Kayo ba? Ako din, wala pa naman. So far. At sana wala na. Sana wala naman. Pero may kinalaman ba yung airline dyan? Kasi pag sinasabi nila, pag foreign airline ang sinakyan natin, parang hindi safe. safe tayo. Pero pag PAL. mag-local, Cebu PAC or PAL, madalas sa PAL, may issue may talaga. ganong issue daw. Hindi ko alam. Dahil hindi naman ako international di ba? Kasi sorry. Ipaisip ako. Emirates, Qatar. Ganyan. At doon nga tayo nagtagpo ng iyong ex doon mismo sa may di ba? Doon sa Anik. Alam na ba yun ni Hindi Preset? pa. Hindi naman siya nanonood. Malay mo kung team replay siya, no? Di ba? Bilis. Eto. Archie Alemania, indicted sa kaso laban kay Rita Daniela. Prof! Yes! Ayun Lumabas ang balita nga sa bago. desisyon ng Bacoor City Trial Court na yun na-indict na siya. So, ibig sabihin, nahanapan ng probable cause, kaso na ito. Diba? Naisampa na. Yung acts of lasciviousness. Office of the Prosecutor ng dun sa... Bacoor City. Bacoor ba? Bacoor. Yun. So, isinampa sa korte kasi may probable cause. Kaya nagkaroon siya ng kaso. Naging kaso na yun. Isang kaso ito. Kabiti ba to, Fidel? Hindi ko lang Sa Bacoor yung nakita ko kanina sa Bacoor. So, magpo-prosper na ito, tutuloy-tuloy nito. Siyempre, tuloy-tuloy although niya. wala pang neither group or anong panig ang wala namang sinasabi si Archie, wala rin namang reaction itong si Rita, pero may kanya-kanya mga nag-defend sa kanila, lawyers nila na sinasabing si Archie naman daw ay haharapin yan, maglalabas din naman daw siya ng kanyang doon lang sila ebidensya. Sa korte maglabas. Habang itong si Rita ganun din. Doon maglalabasan sa korte. Although si Rita, napapanood ko pa to sa GMA Actually, unlike si RG ang nawala. Yes, wala na sa bubble gang yun. Yun. Dahil sabi ni Lito Maniago, i-correct na lang natin, from 140, rank 75 na si Alex Ciala. Rank 75. Pero yung tinalo niya, number 2 yata yun. Yun yata yung nabasa ko may nauna. Ang dami niyang natalo. Magaling siya, magaling. So maraming salamat, Lito. Yeah. So, ang galing niya. You're sporty, Who would have thought? Yeah. Who would have thought? Tapos gaganyan-ganyan siya. In fairness. Hindi, Filipino pride talaga. Decider nung nagbigay na 800 Uy, games. nag-success si Japan Success. You're not a success. But MU is a success. But not ang Betnabos. Ano ba? Japan Countryside. For crying out loud.
Sumigaw pa naman ako. Ito na po yung balita. Paul Salas at Mikey Quintos, break na nga ba? PhD, ano ba dito? Ano ba yan? Ayan. Yeah. Ayan, kumakalat yan eh. Message kasi. Actually, nagulat ako dito. I think 2 weeks ago, may nag-message sa akin na fan ni Mikey at ni Paul. Kaya tanong niya ako kung totoo daw bang break na. Hindi ko pinansin. Kasi parang feeling ko, saan galing? Parang ganon. Then, fast forward hanggang sa nag-press ko yung Slay na kung saan kasama si Mikey. Tapos nag-comment pa nga ako doon na nung tinanong ko sila, in fairness kayong apat, bongga, dahil bongga yung mga love life nyo. Parang happy yung mga love life nila. Hindi naman nag-comment si Mikey. Tapos nung tinanong ko siya about Paul, nakapagbigay naman siya ng comment or ng reaksyon. Then, tawag na wala ako. May nag-message kasi. Anyway, then after that, tinignan ko ngayon yung kanilang mga Instagram account. Wala na nga. Hindi ko na... Well, nagka-follow pa rin sila sa isa't isa. Pero... Andun pa rin naman yung mga past photos nila. Pero yung mga recent, pati yung mga IG story nila, hindi sila magkasama. Sanay ako na kapag may gatherings, may ganap sa family ni Mikey o sa family ni Paul, present talaga sila palagi. At naipopost. Oo. At saka solid talaga sila, di ba? Ano nangyayari? May something ba talaga? So, binessage ko si Paul. Sanay din ako na si Paul, pag binessage ko, sumasagot yan agad. Sumasagot talaga. Kung hindi man makasagot agad, sasagot at sasagot. Ay, sin-zone lang ako this time. Diba? So, hindi ko na siya kinulit. Kasi baka naman di pa ready or kung ano man. So, syempre, nagtanong-tanong na ako. Ang daming hindi halos nakakaalam. Wala pa rin silang idea. At gaya mo ay nagtatanong din siguro. Gaya sila ay nagtatanong din siguro. Although, meron lang akong nabalitaan na parang si Paul kasi ngayon, which is good. Dahil talagang yung newfound faith niya, napaka-deep ng kanyang personal relationship kay Lord. Totoo naman yon. So parang sabi ko, ano ba? Yung pa ba yung magiging reason para... may nagsabi lang, meron lang sa akin. Siguro baka nagkukulang ng time, baka mas priority ni Paul minsan yung... Pero parang hindi naman maganda, no? Or di kayo naman, baka lang may tampuhan. Sana nga may tampuhan lang, sana maayos nila. Kasi ang solid nila, di ba? Parang ang tingin ko nga sa kanila, kasal na lang. Kulang na lang, Gaya ni Raver at saka ni Julian. Yes, oo. Tapos may movie pa sila na ginawa. Meron, di ba? Na hindi pa napapalabas. Hindi pa. So, kaya iniisip ko, kung break na tong dalawang to at hindi pa nagkahalita, baka kino-consider din nila yung movie. Pwede. Pero ang dami-dami na din nagkatanong kay Paul, kay Mikey, sa IG nila, na bakit kayo nag-break din? Akala ko ba, sabi ninyo, yung mga... Solid, oo. Teka, hindi mo ba natanong si Mikey? Si Paul lang ang na-message mo? Kasi hindi ko pala, may nag-message na sa akin noon. Hindi ko nga pinansin. At talagang hindi ko na-imagine. Tapos, eto ba pala, nagtaka ako kasi diba, naiwan ako noon, in-interview ko si Gabby, si Julie, apat sila. Si Isabel, pati si Derek. Nahanap ko ngayon si Mikey. Sabi ko, nasan si Mikey? Wala na. Si Mikey, usually yan. Hindi naman yan aalis. Chichika yan. Machika yan eh. Pero this time, nawala. So, may pinagdadaanan. Kaya na pag-connect ko tuloy na parang, baka may pinagdadaanan. Baka may iniiwasan na, knowing you. Hanapin mo talaga. Yes. At itatanong niya sigurado yun. Oo. At hindi siya papayag na wala siyang makukuwang sagot. Tapos, actually, ano mo mag-stay talaga si Mikey. Pag naglalakad si Mikey, ay, si Rose. Sabi niya. Ate Rose naman. Alagay ko talaga. Sabi si Ate Rose. Tatalilis ako. Alam mo, nakita ko rin sa IG story ni Mikey nung isang araw. Kasama niya sila Sir Patrick. Kasi di ba, Manila sila, di ba? Kaya Sampalong ba? Tanong natin si Sir Pat kung may alam siya. Pero ako talaga, sana may pinagdaanan lang. Sana solid talaga to. At daanan lang talaga, Linda, yan. Yeah. Sayang. Ayusin niyo yan, Mikey and Paul. From the mother. Yes. Thank you sa ating 1K live viewers. Thank you sa ating 1,000 live viewers. Si Mikey pa naman, naaliw ako doon sa kanyang show. Yung ano niya, yung Lutong Bahay show niya, kakatuwa. Ang dami niyang mga revelation din doon. Well. Ano na? Ikaw na. Ito na, favorite mo at
favorite to ni Ambet. Classmate. RC Munoz, may mga pinagsisisihan sa pagpaparitoke. Mr. Pon ba ito? Nabanggit ba sa'yo yan ni RC? Hindi nga eh. Hindi, sa interview niya kay Sir Boy Abunda, nakakatawa si Sir Boy Abunda, tinanong niya, nagparitoke ka ba? Sagot naman syempre siya. Sabi niya, obvious ba? Kasi lalo siya ibabas pag nag-deny siya, no? Tapos ang sagot pa niya, siya raw ang OG na OG pagdating sa pagpaparitoke. Sinabi naman yun ni RC. Tapos sabi niya, napapagod na nga rin ako eh. Ito iko-quote ko lang yung transcription ng interview. Girls, nauna na ako dyan. Kung meron kayong gusto, i-consult nyo na lang muna sa akin. Yun ang sabi ni RC. Tapos, sabi niya, may rason din daw siya na parang sa mga ginawa, sa dami ng ginawa sa kanya, aminado daw siya na may mga panghihinayang daw siya. Pero eto na, merong merong realization, sabi niya. Pero alam daw niya, kaya daw nangyari sa kanya yon dahil God has a purpose because I learned. Yun ang sabi ni RC. Dinamay pa si God. Yun nga. Tapos yun nga, lagi lang niya sinasabi na halimbawa daw kung meron daw magkukonsult sa kanya o may magsasabi sa kanya, magsasabi raw siya na totoo. Halimbawa, wag na girl, okay na yan. Or eto lang ang dapat mong pagawa. Ganyan. So, kasi ewan ko, parang ngayon lang ba niya sinabi ng ganyang detalye yung pagpaparitoke, di ba? Although one time nang nag-uusap kami nung classmate ko pa siya doon sa clinic, sinabi niya na parang addictive daw talaga yung mga yung turok-turok, yung na parang hinahanap na ng sistema ng katawan niya. Actually, pareho kami na stylist dati sa hair shaft. Tapos, yung parang may kapatid siya, di ba? May mga model na parang naglolokohan sila. Nasabihan mo nga si RC. Tama na. Na-stop na. Kasi rin siya sa buhok, hair extensions. Niya yan eh. Ang tawag niya yung security blanket. Napakadami niya hair extension na natutulog siya ng hair extension. Vice ganda ang drama. Naman siya, may buhok naman siya. Pero gusto niya yung talagang may mga ganun bonggang-bongga. Naloka nga ako sa kanya kasi naging boyfriend pala niya yung apo ba ng sultan sa Brunei? Alam ko sa Kudarat. So, hindi! yung ng Brunei. Yung kay din, Ayan Moonhee, charot. Hindi, apo ko siguro baka basta kahilera, prinsipe or whatever. Sabi ko, paano naganap yun? Kasi Brunei, ito ba yung time na punta ng Brunei? Kasi obviously, nandito siya sa Philippines, tapos nasa Brunei yung... At saka di ba lagi siya sa abroad? Oo nga, nung mga time laba, ang dami niya. Ano na pala nangyari doon? Tinutulungan ko siya dati doon eh. Saan? Yung mga vlog siya, yung mga iba-ibang magagandang tanawin. Parang kasama mo siya, di ba? Hindi naman siya. Lugar. Hindi naman lumabas. Hindi kasama sa movie ni Rose. Kasama na sa vlog. Sa vlog. Meron siya sarili. Iba nagpe-feature siya ng mga magagandang tanawin. Report natin yun eh. Report natin. Oo. Ano na nangyari? Nawala na RC. Baka naligaw na. Baka hindi natuloy. Sayang naman yung mga shoot niya. Di ba nawalan pa nga siya ng mga damit-damit wait lang. doon? Baka naman naka-upload na. No, na-interview ko si RC. Ikaw, di ba? Hindi yung ngayon Nabanggit niya na may movie siya na yung sinasabi mo mga vlog na nagbablog siya ng mga places. I think magiging part yon dun sa movie na ginagawa niya. So hindi dahil may vlog niya yun? Parang ganun ang pagkakaintindi ko sa siya mismo yung nagkwento Baka parang mag-mini docu yung dating. Pero nakakagulat yung naging jowa niya yun. Saka love na love daw talaga niya. Parang hindi lang talaga sila nagtugma ng mga schedule kaya hindi sila naging solid. Pero love daw niya yun. Hindi man siya nagugulat sa mukha niya. Si ba? Tatanong ko pag nakita ulit. Ay, never joke. Ang salbahe mo, June. Pero nung ko kayo nakausap, sabi din niya, okay na daw siya. Actually, hindi pala siya ni Sir Bo, as of now. Kung okay na siya doon sa itsura niya ngayon. Okay naman ako ngayon. Parang may ngayon siya. Okay naman ako ngayon. So, you'll never know. Grabe ang ginawa sa kanya ng Faces and Curves. Hinabol talaga ang niya. Saan pelikula? Tinagtala showing ito sa April 2. Segway. Kasali si RC Munoz doon. Yun yung mga banda-banda Ang ganda rakista. ng role ni RC dyan. True to life. Hindi naman. True to life? Ay, di ba siya True to life na nagbabanda rakista. Nagbabanda. Yun hindi ko sabihin. Pero ano ba? seryoso, maganda yung role niya dito. Retokada ba yung role niya doon? Hindi ko alam na. Hindi. Rakista nga daw. Rakistang retokada? Hindi, rakista lang. Ewan ko sa Pero mahal ko yung si RC, siya nga lang ang tumatawag sa akin sa tunay kong pangalan. Panoorin po niyo yung Sinagtala sa April 2. Mamaya may magtatanong ano ba talagang tunay na pangalan. Wag na. Arjo Atayde, hindi sinipot ni Maine Mendoza sa kanya Sola.
PhD? Yes, ang dami naghahanap. Actually, isa na ako doon. Na talaga Siyempre, naghahanap kay di ba? May. Pagdating ko pa lang, sa Sky Dome kasi ginanap yung soda. Ano ang soda? State of the... It says, Ano yun? State of the District Address. District Yes. Address. Alam ko, iba-iba yan. Kasi Pag barangay naman, State of Barangay at Angelica Soba. de la Cruz ko nalaman. Sabi niya, Ate Rose, may soba pa ako. Soba. Sabi niya, State of Barangay. Sure, may pa ganon, sabi ko. May Soma din. Si Anima. Congressman Arjo State ng of District Municipal. 1 ng QC, Soda. labas siya ng kanyang soda. Yan. Sinabi, alam mo, in fairness, na-impress ako. Ang dami niyang Accomplishments, walang program, etchos. Ang dami niya projects. naging accomplishment. Ang dami niya mga nagawang proyekto. Pati mga bills na naipasa. Sa loob lang ng 3 taon. Di ba? First term pa lang niya eh. So, andun of course si Art Atayde, si Sylvia Sanchez, pati nga si Mayora Joy, si Vice Mayor Gian Soto. Nandun. Present sila, pati mga kagawad, mga konfihal. Sabi ko namin, ba't wala si Maine? So halos lahat ng media na nandun, yun ang tanong. Kasi Tapos, First Lady siya. meron pa nga nagsasabi na, alam mo, dapat yung ganito, pinupuntahan niya man lang. May mga gano'n ng syempre, mga komento na hindi naman natin masisisi na hanapin talaga correct. yung mga ganyang comment. Di siya parang hindi din ako mapalagay. Talaga nga hindi pumunta si Maine. No way yun, di So, ba? tinanong mo ulit. Pinuntahan mo sa Itbulaga. Hindi, tama naman. Hanapin talaga. Hindi, susulat ko siya. So sabi ko, susulat ko ba na wala? Baka mamaya nasa backstage. Pero hindi din. Bakit ka nasa backstage? Dapat nasa unahan ka, di ba? Oo. So para to confirm, tinanong ko talaga. Sabi ko, well, hindi pa talaga dumating si Maine. Kanino mo tinanong? Sa isa sa mga, alam mo, Okay, malapit. okay, sa okay. mga angels. So, Oo. ito naman, in fairness, valid naman pala ang reason. Kasi, Sabi niya, wala, hindi talaga dumating. Kasi daw, nagtataping ngayon si Maine ng Lenten episode ng Itbulaga. yes. Kung saan baka naka-lockdown doon o hindi din makaalis. So, valid naman pala. Kasi sigurado ko hindi lang press ang nagkataka. Baka Siyempre lahat ng naman. tao doon sa Pati Sky. mga- lalo na yung mga constituents niya, Correct. Arjo, sa Kasi distrito niya. Siguro baka sabihin nila, ano ba yan? Bakit yung wife niya, yung first lady? No way, wala. At makagawa pa ng intriga na kesyo ganyan. Tama. So, yun po malinaw. Wala po pala si Maine dahil nagte-taping ng Lenten. Alam naman natin Yeah. na pagka Mahal na Holy araw. Week, merong ibang Itbulaga. Correct. Tsaka Abangan Abangan na. natin. Yan, malapit na. Kailan nga ulit Holy Week? April. Ngayong, simula sa April 30 ng Palm Sunday, Okay. April 19 ang Easter Sunday. Yun. So, abangan natin yan. Lenten presentation. Masaya yan Nakikita ko maarte dyan yung mga Alan K, mga, di ba? Lahat sila, meron na silang grupo-grupo eh. Palabunutan sila eh. Parang umiikot sila, di ba? Palabunutan yung... Ang gaganda ng mga istorya nila dyan. Holy Monday pa lang, ano na So, sila. yun ang reason. So, after nung State of the District Address, ano na naganap? Kasi tatakbo uli siya, di ba? Yeah, sinabi naman ni second term. ni Arjo na parang, okay, go tayo, second term. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Okay, ito mga Marites, ito ibalita naman natin ang tungkol kay mga Salvador na wala pang planong face reveal. Ang anak na si Maria, PhD. Yes, ayan. So si Maha Salvador kasama niya ang Beauty Dorm President and CEO na si Miss Rhea Tan dahil muling nag-renew ng kanyang kontrata bilang Blanc Pro ambassador or face si Maha kahapon. Nagganap sa Soler Resort North. Tama ba ako? Soler Resort North. Resort, ba? North, oo. 5 years na siyang Beauty Derm Ambassador. So, nagkaroon siya ng renewal kahapon. So, siyempre sa renewal na to, na pag-usapan, na hanggang ngayon, hindi pa rin pinapakita ni Maha ang kanyang baby. Wala pa rin face reveal. Si Maria. Oo, Maria Riana. Nagbinyag na, malapit na mag 1 year kasi 10 months na.
Pero, wala pa rin na, in fairness nakapanindigan nila na hindi ipakita yung face. Alam mo, valid naman din ang reason ni Maha bilang isang nanay. Sabi niya, tinanong kasi namin hanggang kailan yung planong i-hide o hindi ipakita yung face niya. Sabi ni Maha, hanggat kaya, hanggat ma-i-hide. Kasi sabi niya, sa panahon kasi ngayon na grabe, ang daming perfect na tao. Totoo naman. Totoo yun. Lalo na sa social media na may kaibigan daw siya, may anak, pero kumbaga, nababas na, ang baby, inosente. Totoo naman. Pero binabas na ng iba or nakatakot din siya dun sa, di ba, mga AI na baka mamaya magamit. Like, sabi niya, ako nga, hindi ko sure kung hindi ko ba nagagamit ang face Image ko niya. o ang picture ko sa ibang mga AI, yung mga ganon. So, bilang nanay, talagang pinoprotektahan lang nila si Maria. Tsaka hindi ibang celebrities, naman, diba? ganyan din ang ginawa sila. Solen, di ba? Dati ganun din. Pero medyo mabilis sila Solen na ano din. Pero si Maha talagang, ayan o. Ilang buwan na ba yun? Magti 10 months 10 na raw. months na. Pero ang nakakatuwa, natutuwa din si Maha, kahit na hindi nila walang face reveal, meron pa rin mga brands na nagkitiwala at kinukuha yung baby nila. Siyempre. Kahit sabi niya, kahit na pata-pata lang ang labanan, pumapayag. Ganon. Yun. Tapos, kapansin-pansin din na si Maha ay ang laki na ng ipinayat. Pero sabi niya, kailangan Parang pa lang hindi nanganak eh. Oo nga. Pero Diba? hindi. Ang kwento niya, yung daw pictorial na ginawa for Beauty Derm, dapat daw parang medyo matagal na dapat. Pero nakausap siya kay Miss Ray na wag muna dahil ang taba pa niya. Tapos, dapat kasama si Miss Ray sa mga pictorial. Hindi siya pumayag noong una. Kasi, Sobrang payat. ang payat-payat si Miss Ray, di ba? So yun, pero ngayon, ang payat na ni Maha, pero sabi niya, kailangan pa rin daw niya mag-lose ng parang mga, let's say, 30 or less than 30 pounds. Kasi kung ang goal niya, noong time na kinasal siya, na ang weight naman niya yata, parang 100. Hindi, kaya lagi siyang nasa Ivy Clinic. Lagi siyang feature ng Ivy Clinic. Isa din yan. Kinakarir niya. Kinakarir niya kasi balik na din siya ng pag-arte, pagiging host. At pagsayaw-sayaw. Yeah, totoo. Magkakaroon siya ng dance show sa TV5 at saka yung Emoji Nation na magiging season 5 na. Yeah. At ang makakasama na niya, hindi na si Aura. Si Aura kasi dapat nung una, di ba? Ang kasama na niya ngayon ay si Chad Kinis. Tapos magkakaroon din siya ng teleserye sa TV5 at movie sa Media Quest siguro ang producer. Doon na siya. Management niya, di ba? Oo. Pero hindi pala siya contract artist ng TV5. Per project pa rin. So natanong din siya si John Lloyd na hindi na rin bahagi ng Crown, pero maayos. Wala Hindi siya pang mawala, di ba? Tinanong ko, sabi ko, si Miles Ocampo ba? Nasa inyo pa rin? Sabi niya, hindi na. Tapos sabi ko, ano nangyari? Bakit wala si Miles? Ate, ibalato mo na sa akin. Alam. So, binalato ko na. Di ba? Alam na natin yun, di ba? Oo nga, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero syempre, mas na-curious tuloy ako. Siyempre, hindi pa. Hindi natuloy pa, di ba? Hindi natuloy eh. Hindi pa. Okay. Abangan nyo po yan. Problema to. Makakaskop kami dyan. Anyway, yan. So, siya ay very proud Beauty Derm ambassador talaga. Yes. Congrats, man. Congrats. Ito po, thank you sa ating 1.2 live viewers. Thank you, 1.2 live viewers. Ito po, Ray Valera, 2 beses na operahan dahil sa TNT. Ano ito? Lumabas. Ano yung opera sa kanya? Yung kanyang sa digestive system. Kasi nung time pala na siya ang punong horado sa tawag ng tanghalan, talaga every time daw na may ginugong siyang contestant, nagkakasakit siya, nagpapa-hospital siya. Hindi lang daw alam ng marami. Ito, lumabas po ito sa vlog ni Bernadette Sembrano. Hindi lang alam daw ng marami na yung stress sa pressure sa kanya na nadadala nung contest na pag may, kasi siyang punong horado that time, nagugong niya. Ngayon, may isa yatang kontesero doon na lumapit sa kanya na isang music teacher. Na sobra daw talaga siyang naapektuhan. Naginong niya yung music teacher na yun. Kasi syempre, base sa criteria ng tawag ng tanghalan, pag medyo sumasablay ka, flat ka, or chuchu-chuchu, nagugong ka. May ganong requirement. So, yung music teacher na lumapit sa kanya, sabi, Sir, sino pa po kaya sa tingin ninyo ang
mag-alalapit sa akin o magpapaturo ng music kung ako mismo ito, ganyan-ganyan. Apektuhan daw siya ng sobra noon. Kaya yung mga stress, yung toxic chuchu-chuchu, na ano niya, na hanggang ma-find out nga daw na may something wrong sa kanyang, sa digestive ano niya, system. at 2 beses siyang inoperahan. Kaya sabi niya, Ano kaya yun? minabuti niyang hindi sinabi At saka parang wala na siya, di ba? Wala na, matagal na. Matagal na nga siyang pinilitan ni Sir Louie Ocampo, di ba? Kaya nga, kasi tinanong sa kanya kung bakit mas pinili niya itong singgaling sa TV5, nakasama rin niya yung mga dating horado doon na sina Randy Santiago at saka si Once a week lang yun, Kay Brosa. So, at mas light daw, hindi masyadong nagre-record ng ganong pressure o stress sa kanya. Hindi kagaya ng daily na Yung talagang once a week lang yan. tapos sa'yo nakatoka pag ikaw yung maggong, lahat ng tao, syempre, Siyempre lahat, ikaw sa'yo sisisihin. Diba? Kagaya nung ginagawa kay Louie Ocampo madalas, di ba? Siya ang nababas. Pero sabi niya ganun daw talaga ang buhay. Contest siya, may mga sinusunod tayong requirement. Pero yun, klinaro lang niya kasi may mga lumabas daw before na kaya siya nawala doon sa show dahil may political issue, di ba? Dahil may mga sinuportahan silang mga kandidato, ganyan-ganyan. Tapos may mga ibang nawala na rin doon na surado. Pero sabi niya dahil doon at makikita naman daw yan, klaro yan sa kanyang mga naging medical records sa mga ospital na kung saan siya nanggaling. Yun. Nakakaano lang kasi nakaka-stress nga naman yun. Oo, di ba? Kasi Hirap talaga stress. Ray Valera yun. Walang gamot sa stress. Tandaan mo yan. Naiyak ka. Naintindihan ka namin. Naiyak ako doon. Okay, Mama Rides, ito na. After Ray Valera, ito, Sanya at Barbie. Maayos pa ang relasyon. At David, walang kasalanan. Page D, ikaw magbalita nito. Parang ayaw mo. Ano mo, na-distract ako sa Na-stress ka. nag-message. May nag-message? Si Direct JB Matters, Personal. congratulations ha. Sino yung JB Matter? Hindi ko rin alam si Direct. Mamaya, Basta nanalo siya, mamaya hanapin natin. Direct, message ko ulit ha. Basta yung mga Ano yung napanalunan mo sa can? size ng paa nyo. Oo. Size 6. Ay, agad-agad. agad. Ako, 10 and a half. Ako 8.5. 8 and a half, 10 and a half, 6. 10. 10. Sa rubber shoes yan ha. Do you know what they say about? The sizes. Because I've got big. Ayaw ko lang si Julia Roberts. 10 and a half ako. Oh, ikaw, balita mo na yung Yes, Sanya. Tanya at Barbie. Alam naman natin na used to be super close or lagi magkasama sina Sanya, Barbie, Jack. Pero may nangyari, nagkahiwalay sina Jack at saka si Barbie. So tinanong ko si Sanya. Saan natin nakita si Sanya sa MediaCon ng bago niyang pelikula, Ang Samahan ng Mga Makasalanan, na ipalalabas sa April 19, Black Saturday, Yun under na. GMA Pictures. So dito, ang well, ito nga yung issue, di ba? Kasi ginagawang issue ng iba na kesyo si Sanya na raw at saka si David. David, ang love team. So, kinlaro din nila to, hindi sila love team. But yes, may possibility na may love angle. Pero kasi pag tinignan nyo, iba talaga yung konsepto nitong samahan ng mga walang... Ng mga makasalanan. Ng mga makasalanan. Si David kasi galing sa... Seminaryo. Seminaryo. Nagpapari siya dyan Deacon, eh. kung ang Deacon, tawag. oo. Yun. Pinadala siya dito sa isang lugar, which is sa Calle Cristologo. Santo Cristo. Santo Na Santo Cristo. Cristo pa ang pangalan, pero puro mga Makasalanan ng tao. So anyway, yun na. Yun. So kwento na ngayon ni Sanya, nagkita raw sila ni Barbie recently kasi di ba parang nagkaroon ng Bench? ng Hindi naman. event yung Sparkle kung saan yung jeans and denim na Denim ball yes, yung something. something. So, nakita sila doon. I think ando din yata si Jack. Sabi ni Sanya, nakita siya ni Barbie. Si Barbie pa inaunang nag-approach. So, walang problema sa kanilang dalawa ni Barbie. Sabi naman ni Sanya, kasi ako naman ever since kahit nung sila pa, hindi naman talaga ako yung nakikialam o nagtatanong. Tama. Ganyan. So, hanggang ngayon, Sanya would like to believe na okay talaga sila ni Barbie. So, tinanong ko, tingin mo ba naka-move on na silang dalawa? Sabi niya, tingin naman daw niya. Hindi lang niya masagot kung si Jack at si Barbie ay Speaking terms. oo, are super okay. Yun. Pero sila daw okay. Yan. Then, si David. Walang Di ba kasalanan. ang title ng movie, Samahan ng Mga Walang Kasalanan? Ay, Samahan ng Mga ano ba yan? Makasalanan. Ay, ito, baliktad. Samahan ng Mga Makasalanan. So sabi ko, David,
kung ikaw ang tatanungin, ano ang kasalanan mo? Madami. Nagulat talaga ako sa sagot. Ano? Wala. Wala? Ano ko anong wala? Wala akong maisip na kasalanan ko. Minor lang. Sabi ko, taray, wala kang kasalanan, as in, wala akong kasalanan. Sabi ko, ikaw na. Ginanyan ako na nga. Tapos sabi ko, ikaw bilang lalaki, pagka yung may mga need, alam ko na kung saan ka pupunta sa akin. Pero di ba normal naman yun dahil lalaki? Pero hindi rin kasi hindi ko rin naman ginagawa yun. Sabi! Yun lang nga. Sabi ko, David? Niloloko ko. Gusto mo ba mag-enumerate ako? Ganun siya. Pero anyway, pinanindigan talaga niya yun. Baka naman major kasalanan kasi iniisip Baka niya. nga, na wala daw siyang kasalanan talaga. Nakatuwa naman to si David. Sabi naman niya, at nakita ko din naman yung different. Ngayon daw, parang mas medyo kaya na niya makipag-chikahan sa mga interview. Dati pala, medyo siya dyan. Aloof, oo, hindi siya masyadong sumasagot. Sabi ko, malaki na nga yung improvement mo. Yan. So, tinanong ko sila about ni Barbie, kung hindi sila nape-pressure. Dahil tapos na yung 3 months rule. Ito ang bilis pala. Di ba? Kasi sabi, di ba, break si Barbie, may tinatawag na 3 months rule. So ngayon tapos na to, marami nagkatanong. Well, syempre, sagot ni David, basta okay sila ni Barbie, ayaw niya magpa-pressure. Yun na. Kung may pressure na dati na si Barbie at saka si Jack pa, aminado si David na mas may pressure ngayon. Kasi syempre sa mga fan, single na, ano pa. Alam mo naman mga fans. Mas nag-expect sila kasi wala nang hadlang. Yan na. Ayun. Pero at least babatian sila. Sa pelikulang yan, co-producer si Governor Governor Chavit. Kala ko si Cayetano. Hindi, iba yun. Sa iba pala, Tala. sorry. Ito ngayon, ito pala si Gob, sabi lang kanina, tinanong si David, how true na sa next movie daw ni Gob Singson, siya pa rin ang kasama. Sabi naman ni David, hindi pa niya nababalitaan or nakakarating sa kanya. But if ever, why not? Pasabog siya. Mahilig si Governor sa mga sinito. Hindi nga lang binigay sa akin yung panalo ko. Pero naman wala ako, Marites University ng weekly. It's just, one shot din lang yun. Magkanich dapat. 5 po. Ay, sayang din. Dapat kinuha ko akin na lang. Sana pa lang sinabi mo ikaw representative. Kung kay Jojo Mendres yun, ibibigay yun. Diba? Naisingit. Ay, singit na talaga. Okay mga Marites, ito na po ating Kick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Don't tell me. Jojo Mendres ang ugbo. Hindi. Hindi. Okay. Dahil dyan. Ito mga Marites, teka lang. Catherine Bernardo. Sandali lang. Ayan pa. Meron pa. Madali. Bagal-bagal nyo. Sa ating mga kamarites na nais matikman ng kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamarites, dahil hindi nyo po yan pagsisisihan. Dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Order na. Ugbo! Ito, Catherine Bernardo, tumodo ang kaseksihan at 29. Grabe Going solo living na. Oo, grabe. Pero hindi yan ang headline mo sa GC. Pero pakita nyo yung picture. Sabi kong ganyan Ang headline ko po, Catherine may pabakat at 29. Yung pakita yung pabakat. Kaya pabakat ni Catherine at 29. Hindi yan, yung naka-black siya. Yung naka-black siya na. Isa pa. Yan, isa pa. Yung isa diba? pa na naka-apo. Grabe. Sexy naman ni Kat. So, diba? isa pa. Sabi nga lang, may isa pa yan. Ganyan na ibang naka-post naman siya. Hindi nyo kinuha yung mga picture, di ba? Di ba deserve? Sino ba naman ang hindi maluloka dyan? Ay, nababalita na magsosolo na raw siya, bubukod na kay Mami Min. Pero wala pa namang confirmation si Mami Min. Yung mga naglalabasan kasi sa
hindi man wala pa mga bali-balita lang. Sa social Kasi media. 29 years old na nga siya. May frontal na. Diba? Grabe, Congratulations. Hindi, actually yung sa bench, pinakita nila yung dati niyang pagrampa. Tsaka yung ngayon. Nakita-kita mo yung ang laki ng difference. Ang laki. Pero ang ganda ng improvement. Diba? Kaya siguro nangihinayang talaga yung Siyempre naman. Ito ang pinalitan mo. ito ang inano mo. Super Hindi ka star. sinayang. Hindi, tsaka yung mukha ni Catherine, alam niyo pang beauty queen. Correct. At saka model ha. Pati yung Wala rapan lang niya. ng height eh. Pero may roticism lang ng sa height. ano niya eh. Alin? Sa mukha niya. May At saka yung pagiging Elia. morena rin niya. Bago. Hindi, very Pinay kasi siya. Pwede siyang beauty queen. Kaso Pinay. na para medyo maliit siya, di ba? Maliit, oo. Kung nabiyayaan ng magandang height to, Miss Universe ang peg. Actually, yung mukha niya. Ang kinis ng kinikili ha. Siyempre. Kasi nga, di ba? At saka hindi, nakakatawa naman niya for Catherine kasi ang una-una 29 years old na siya. So, Ang bilis ng panahon. tama lang naman na mag-evolve siya. Kesa naman sa 29 na tapos magpa-sweet pa rin siya. Parang kalabisan. Diba? So, okay lang yan. Tsaka una, pinaghirapan niya yung katawan na yan. Di tama lang na i-flaunt May nabasa niya. nga ako na artikulo na kinukote si Dimples Romana na dating nanay-nanayan nila ni Julia. Tuwan-tuwa daw si Julia sa naging evolution ng mga naging anak-anak niya. Particularly to si Katrina at saka si Julia. Kasi nga naman, alam mo naman si Julia, hindi naman madi-deny na, di ba? Kahit hindi natin sabihin. Hindi na iba? Hindi na-deny pa ba na may anak sila? Di mo na wala namang ganun. Pinonfirm na ba? Basta ako alam ko meron. But anyway, siguro, di ba? Yung dalawang naging anak-anaka niya, lalo nga, kita mo 20. Siyempre, si grabe, Dimples. mavavoom. At saka din, siguro congratulations din sa kanyang glam team. Tsaka Kasi ang galing niya naalagaan styling. siya. Maganda styling ni Catherine. May class, bagay no? yun. Social. In fairness. Si Mami Min, nag-post din ng kanyang Ng greetings ganyan? kay Catherine. di- Gusto mo ba? Sabi ni Mami Min, basta nakapaloob doon na parang, kumbaga, syempre ngayon, gumagawa ng sariling desisyon si Catherine, nilarespeto naman daw niya. Always remember na kumbaga, parang in a way, baby mo yan, quote and all. Baby ko yan, o parang, you'll always be my baby. Parang ganon yung caption ni Mami Min. Ako naman, 29 na si Catherine. Ngayon, kung sakaling gusto niyang bumukod, mag-condo living, yung solo, by all means. Deserve niya. Deserve. Una-una, napagawa na nga ni Catherine Ang ng dream house. napakabonggang balaysong o mansyon na yata. Pamilya ang niya. pamilya Correct. niya. And speaking of which, kasi di ba last year nung mag-birthday siya, talagang nag-trending yung pinunta ni Alden, kasama yung mga sa pamilya. Ano kaya ngayon ang celebration? Alam mo, yun nga din ang tanong. Tinitingnan ko rin eh. Ang nasusulat kasi, si Daniel, hindi man lang daw binati si Catherine. Pag tinignan ko din naman yung mga post ni Alden, parang wala din naman. Pero gusto kong i-assume Na personal lang pagbate ni Alden. Si Daniel, baka din naman. Yan, sure naman. Ay, nakita nga ako nagva-viral na video si Daniel napadala sa isang mall. Tapos nakita niyo yung napaka-sexing ni Catherine. Talagang kahit hindi mo malam, may sulyap alam mo yung gano'n na May side look. May side look, yeah. Pero anyway, ay naabangan nga, lalo na mga Pero tingin ko yan, fans. meron yan. Personal, pareho sila. Yung private lang siguro sila, no? Kasi kung i-IG greetings niya or social media greeting, definitely nag-viral na yan. Yan, tama. Basta happy birthday, Catherine! Happy birthday. Tsaka marami silang negosyo. 29 ka na. Ano gusto mo sabihin kanina? Hindi, marami silang negosyo. Magaling silang umawak ng pera Si Mami ni Mami Min, no? In fairness. Yes. May bago Okay. silang bukas na keme dyan basta sa area May nail namin. salon yun. Nung 29 ka ba, anong ginagawa mo? Naglalande. Okay mga Marites, ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Nung 29 ako, Ano? wala lang. Ay mga kamarites, nais namin po kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Sa DGC. Okay, malungkot kong balita ang may babalita sa inyo dahil ang producer na si Tony Gloria ay pumanaw na sa edad na 79. Tony Gloria po ay unang trabaho sa advertising set pero naging boss ko yan sa Viva, sa isang kumpanya, movie outfit ng Viva, yung Falcon Films.
at na marami siyang ginawang pelikula doon. Pero nagtayo na siya ng sarili itong Unitel. Unitel, yeah. Na nag-produce ng mga pelikulang Crying Ladies, Santa Santita. Inang Yaya ba yun? Yung kay Maricel, yes. La Visa Loca. Yes. At maraming magaganda. Huling, yung yung Himala, The Musical. The Musical. Yun ang huli niya na-produce. Anong saninong pagkapatay Wala niya? hindi sinabi ni Madonna Tarayo, wala doon sa kanya. Yun lang achievements niya. At maraming nalungkot na. Dahil nga, yung mabait din yung tao. At saka ang gaganda ng mga pinuproduce na pelikula or nakaka-collab niya sa mga ano. So, Condolences ramay po kami. Ganun talaga, 17. Bas may mga 79. Yung mga 9, may 9. Karamihan sa mga naroon ko. Yung may mga 9. Alam mo, ayaw mo mamaniwala kasi pero, diba, hindi naman siya biblical, yes. diba? Kaya iniiwasan daw sa ano eh. Iba, hindi nila sinasabi na. Actually, halimbawa, kung 29 ka, wag mo raw sabihin 29 ka, dapat 28 or 30. So, binabati natin si Catherine ulit. Happy 30th birthday, Catherine. Oo, alam mo, subconsciously, parang ano ka kasi, diba, ako 50 na ako. Nung 49 ako, alam mo, ayaw mo ma siya i-entertain. Parang ba medyo nangangarag-ngarag ka. Parang gusto mo lang hatakin at gawin ng 50 ka na. Oo, kasi kaya ako lang nasasabi kasi karamihan sa nababalitaan kung ganyan, puro yung 59, 29, 30, may mga ganun. At alam mo ba, sa kapraningan ko, di ba, pag November 1, siyempre sa sementeryo, dahil marami akong pinupuntahan dyan, binibigyan ng bulaklak, kandila. So, nakakapag-tour ako. Binibilang mo. Ang dami mo rin nakikita. Well, syempre, hindi naman lahat. Pero marami. Marami talaga. 9 na namatay sila. Yung tatay ko, he died 49. My auntie died 69. Parang ako rin yata ganun. Pero ayoko siyang, kasi biblically hindi, di ba? Pero ang mga Chinese yata, they believe. Una ko yan na kay Sweet, Jan Lapus. Nag-40th birthday ba si Sweet? 39. Sabi niya, hindi niya sinabing 39. Nag-party siya at pinalabas niyang 40 siya. 40 na siya. Okay, at least siya nakikiramay po kami. At least hindi siya nag-40 days. Ito siya. Nagpapala ako Thank you muna sa... Sorry po. Direct dyan. Love ko yan. Pakulay. Okay, Doc. Here's to hoping and wishing makabot ulit sa live. At si Tetay, 800 yen. Si Tetra ba yan? Si Tetay? She's back. Oh, you're back. With a vengeance. Charot. Thank you. And we already have 1.4 live viewers. Maraming salamat. Tuloy-tuloy na pagbabalita. Ito po, Hilda Coronel bumalik na sa US. Yes. Yes, natapos na po yung pelikula niya. Sisa. Nagkaroon sila ng send-off party sa kanya. Sama si Atty. Joji Alonso at yung mga John Lana, of course, si yung director ng movie. Yeah. At yung si Bembol Rocco, nakasama rin yata sa Sise. Kasama rin sa send-off party. Siyempre, si Atty. Talagang nakipag-collab yan kay Direct June. Yeah, so yan po, abangan po natin kung kailan palalabas yung Sisa. Baka natin maabot sa festival, di ba? Hindi natin alam. At magandang ano yan kasi kung sa mga cineast diyan nung classic movie na nila yung mga cineast, mga cineast, yung mga mahihilig sa movie, kalidad na pelikula. Cinephile? Hindi kasi di ba yung classic yung movie ni Lino Brocco yung Tinimbang Ka? Ay, ngunit kulang. Maynila sa Koko ng Liwanag. Si Bembol Rocco at saka si Hilda Coronel, doon nga siya napansin. Tapos parang ito yung reunion movie rin nila dito. Yes. Ito, basta... for the longest time na medyo... natin yan. Siyempre alam natin, director, magaling din. Kaya... Pero wala itong kinalaman daw doon sa Sisa na karakter doon sa Loli Mitala. Wala ba ito doon? Kay Basilio, kay Christine. Parang representation lang ng ano. Yun. Ba't mapag-Sisa? Baliwag. Naging tatak. Meron kay Sisa ang pangalan. Meron naman. Meron. Ang kapatid ng lolo ko, Sisa ang parang baka nickname. Usually ganun eh. Narcisa kasi. Narcisa. Baka ganun. Sisa Street sa amin meron yan. Oo, Sisa Street sa kanila. Kasi marami talagang baliwog doon. Pero parang ngayon wala na masyado nagpapangalan ng Sisa. Wala, no? Hindi na bago. Dalawa, kaya tatlo. Hindi, yung surname, nickname din. Sisa. Si Siso meron. Ang cute pa naman ng name. Sisa. Si Narciso. Kaibigan natin yun, no? Ito na. Ang dami nating pakulay. Basa na natin to. Si Eleanor Fernandez. $19.99 naman. Ay, Tetay,
Nakakulay na naman. Ng 320 yen. Oo, pero Thank inalis you, si Gracie Sensei. kasi ayaw niyang Nakakatawa pabasa. naman. Di pa Si Marises. Yoki Doc. Oo, Hindi pa Marises si ito. Yoki Doc gustong makilala din tayo. Daray ha. Ito, 7 candidates mula sa media industry pasok sa top 12 Ayun na senators. nga, Ayon sa SWS survey, Mr. Pu. Eto na. Sino yan? Etong survey na to. Hindi mo survey yan ha. Hindi, SWS survey ito. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Inilabas ito pagkatapos ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, basahin muna natin yung kung sino yung top. Hanggang 13 to eh. Okay. Ito mabilisan lang. So, ang number 1, Bongo, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Ay, magkapatid. Tito Soto, Lito Lapid, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Bato de la Rosa, Willie Revillame, Abby Binay, Manny Pacquiao at Camille Villar. So, kung i-check mo dyan yung mga nasa media industry at showbiz at medyo entertainment, ang 7 silang pumasok doon sa survey. Si Erwin Tulfo. and Ben, si Tito Sen, Senator Lapid, Senator Bong, si Willie Revillame, at si Manny Pacquiao. So, 7. Ano ibig sabihin yan? Ay, ito talagang ano pa din. Ang mga Pilipino, talagang meron entertainers pagmamahal pa pa rin rin sa entertainment at yung mga sikat sa media, binibigyan pa rin nila ng pagtitiwala. Imagine mo, Willie Revillame na walang experience sa politika, pero pasok na, although number 10 siya, pwede pa yung dumausdos. Pero Or si pwede Willie, rin namang umakyat. Si Willie na wala kang plataforma. Oo, di ba? Hindi At nga mas niya alam kung paano siya gagawa ng batas, at sabi niya. base sa survey na ito, Marami may stop dyan. mas mataas pa si Willie Revillame kay Senator Manny Pacquiao na dati nang naging senador. Kasi yung mga Lito Lapid, Senator Bong, Senator Hindi na, Lapid, dati na kasi yan. Although yung Tulfos, Sino bago nakakaloka? din. 3 tulpo. Ang sa Senado. Pag nanalo silang dalawa, sasamahan nila si Senator Raffy. Oo. So 3 Tulfo. Actually, si Erwin Tulfo. Tapos may mga nasa kongreso pa ha. Oo. Actually, si Erwin Parang Tulfo. nangati ang ilong ko. Parang sinasabi sa kasabihan, hindi naman yata totoo yan. Magkakapera? Hindi. Hindi ba daw yun? totoo yan. Si Erwin Tulfo, number 1 talaga siya for the longest time. Pero nung ginawa yung survey, sabi nung SWS, days after the arrest of PRRD. So naging number 1 agad si Bongo. Senator Bongo. Ano masasabi mo doon? Masasabi ko lang kung gusto Good luck. natin na totoong pagbabago sa ating bansa, mga botante, nasa kamay ninyo. True. Ang magiging pagbabago. Wala na, hindi na ako susgunda dyan. Ako kasi di naniniwala dyan. Charot! Pero hindi. Alam mo, alam sinasabi nyo- nila mindsetting yan, yung mga survey, may na mindset. Pero sa experience natin sa elections, kung sino yung Pasok talaga sila. Kung sino yung lumalabas dun sa mindsetting nila na survey, yun din ang lumalabas dun sa official result. Ang ayoko na. Hindi naman political show to Alam mo, atin. ako din, hindi na ako masyadong... No, we're not affected anymore. Ay! Kung tayo Doon na kami sa apat, taga-showbiz. tayong apat, tumakbo tayong party list. Wala. Marites party list. Lot tayo sigurado. Malay mo naman. Maraming marites. Maayo pa yan. Ito mga showbiz politicians, pabonggahan ng proclamation rallies. Ano ito, Prof? Kasi nga, simula tomorrow na, nakakaloka ha, kasi prior to March 28, March 28, nakikita naman natin yung mga local showbiz celebrities natin and friends na nag-iikot-ikot na. Pero tomorrow nga official po magsisimula na yan. Tomorrow pa lang. Tomorrow pa lang ang official. Wait lang, national sa local. National nagsimula na, tuloy-tuloy So na. local na tomorrow. Local na tomorrow na talagang pwede na silang magbahay-bahay, pwede na silang kung ano-ano mga gagawin. Mamaya madaling, ayun mamaya 12:01. Mangangatok na sila ng mga chuchu, mga meeting at chuchu na dyan, may mga ganun schedule na. So, pag-uwi mo sa Bataan, makikita mo na. Baka yung ang aga-aga Fiesta. pa meron ng nag-iikot. Oo, yung mga nag-ano na dyan. Tumutugtog talaga na. Trompa. At saka yung Saka yung yung loudspeaker yan, yung may ano na. Yung meron silang
Jingle. Yan. Isa na nga rito, political rally bukas, sabihin ko. Diyan sa political rally sa Batangas, mga special guest yun, si Bamboo, si Kayla, si Ron Angeles, at may bandang Achuchucho. Ayan yun, sa Batangas naman yan. Yan. Sina Mikey Morada. Si Vice Mayor Mikey Morada, alam natin, susuporta naman yan ni Alex. At may mga hilang celebrities. Sa sa Antipolo, may ganun din. O, di ba? Sa Cavite, may iba din. Ang taray na. At wala si Lani Mercado. Congressman siya. Sa Congress. Hindi na siya tatakbo? Hindi, baka hindi na. Tingnan na, hindi ko yata alam. Tapos ito, sina Goma. Tatakbo ba uli si Lucy? Yes, I think. Talaga? Na-enjoy ni Madam. Diretso na rin natin yung Yeah, siyempre sa Manila meron din. Itong kick-off ni Yormes Moreno at Bong, Yormes Choice na gaganapin sa March 28, bukas. Saan ba yung Ito na yan. Ito yung mga details niyan. Ito po, ang kick-off po niya bukas, kasama po ni Mayor Isko Dumagoso. Sa lineup niya, ha? Candidate Chi Atienza, Vice Mayor, tsaka yung mga entire Yormes Choice. Yormes Choice. All-day motorcade proclamation rally, March 28, Friday, sa citywide motorcade sa Road 10 in front of Smoky Mountain at 7 a.m. 7 a.m. So sa mga taga Manila, sa Manila yan. Sa District District 1, Yormes Choice Proclamation Rally Venue, Moriones, Tondo. Yan. Alas 6 naman ang gahapon yan. Gabi. Yun po ang kanilang sa mga Manileño dyan. Ayan. Yun na. We'll make Manila great again. Yan. Ulitin natin na bukas po yung kay Yorme, kasama po yung Yormes Choice. Mula po alas 7 ng umaga sa nabanggit na location. Sa may Smoky Mountain. Sa tapat ng Smoky Mountain. Hanggang alas 6 ng gabi. Sa Moriones. Okay, tapos ulitin natin. Sige, Gracie. Okay, Citywide Motorcade Assembly Point, R10 in front of Smoky Mountain po yan, 7 a.m. po yan. Tapos District 1, Yormes Choice Proclamation Rally Venue sa Moriones, Tondo, alas 6 naman po ng gabi. So, siyempre, nandyan po si Yorme Isko Moreno Dumagoso kasama ang kanyang Yormes Choice. Yes, and I'm sure may mga ibang celebrities din na mga tutulong at magpapasaya din dyan. Yung anak na si Joaquin Dumagoso. Si Joaquin, baby natin. One or two ba? District 1 si Joaquin Dumagoso. Nandyan for sure si Joaquin. Kasi District 1 ang nila. Yung ginawa. Ang proclamation nila ay sa District 1. Number 6 ba si Joaquin? Yun. Kami naman sa Antipolo ganun din. May mga celebrities din na mag-i-endorso naman sa mga inares. Pero nakakaloka doon sa amin sa Marikina kapitbahay na pero may silent na tawag doon, martial law kasi yung mayor doon si Mars Chodoro ba yon? Sa Marikina. Marikina. Kasi sinuspindi ng ombudsman. Marcy. Pero pa siyang tumakbo bilang congressman. Ayan. May mga ganun pang mangyari. So, ang payo lang ng Maritas University, syempre, sabi nga ni Rose kanina, aga pa lang maiino niya. So, kayo na nga ang kayo dyan. Kayo na ang gamitin lang natin yun. Para sa araw-araw, piyesta yan sa buong bansa dahil ang dami tumatakbo sa local. Si Yorme lalong naging busy. Hindi na siya nakabisita sa atin. Pero sa Maynila, syempre kailangan si Yorme. Yorme and Yormes Choice. Isusurpresa daw nila. Yormes Choice. Isusurpresa daw nila tayo rito. Ito mga Marites, abangan niyo po yan sa mga Manileño, pumunta kayo ron. Ito po, Buboy Villar may nilinaw tungkol sa issues tungkol sa anak niya. Actually, hindi niya nga nilinaw. Hindi ba? Dead ma? Hindi naman. Halatang umiiwas pa si Buboy Villar kanina. Although natuwa. Marami natuwa nung nakita siyang dumating sa MediaCon. Kasi iniisip na, baka hindi pumunta si Buboy. Kasi nga, di ba, pinag-uusapan talaga yung issue na yung mga siniwalat ng kanyang, kasal ba sila noong una? Hindi naman ni... Naanakan niya. Naanakan niya na dalawa anak niya doon kay Angeline Angilin. Marayon. Basta yung kapatid niya ito, Angilin, tinalakan siya. Oo. Na andiyan pinaparatangan siyang na-abuse niya si physical, verbal, may gano'n, di ba? Tapos hindi nagsusustento. Yun. Parang nagsimula lang to nung birthday ni Buboy na inilabas niya, ni-reveal niya na siya ay may bagong partner at may bagong baby din. So biglang, from nothing before, from being so quiet, akala nga nating lahat super okay yung relasyon nila. I mean,
okay sila, co-parenting sila, yung pala may ganyan. So, kanina, hindi ako nakapagpigil. Medyo tinanong. Lagi hindi ka naman nakakapagpigil. May time ba nagpigil ka? Oo naman. Hindi, kung para sa katotohanan naman, hindi talaga siya pipigilan. Hindi, Go! kasi di ba, nandun siya So, inisip ko, willing siya, ready siyang sumagot. Total naman, ang title na, kasama po pala si Buboy sa samahan ng mga makasalanan. So, gustuhan ng simulan doon. True to life pala na ito. Buboy. Base sa pelikula, katuloy na buhay ba? Dahil ngayon, may mga binabato sa yung mga kung ano-ano, masasabi mo bang may kasalanan ka nga sa nangyayari? Pero hindi ko na itawid yun kasi may mga bantay. Pero sabi ko na lang kay Buboy, Boy, pansin ko kasi di ba si Buboy makasat, talaga, masayahin. Pero kanina, hindi ko makita sa kanya yun. Ikaw na-observe mo rin. Sabi ko, Buboy parang may takot. Diba? Parang, siya parang tigil. Apprehensive siya, apprehensive. Siguro inisip niya. Naku, ito na to. Baka kung masyado akong magiging magaslaw. Mas lalo akong tanongin. Tapos sabi ko, Buboy, parang na-miss ko yung dati mong masayahin, makwento. Tapos biglang nagagalaw. Tapos, ayun sabi ko, siguro Buboy, yung mga controversy na lang ngayon, ano na lang yung gusto mong sabihin? Anong gusto niya sabihin daw? Nung una, idinaan pa rin sa movie na ito pong pelikula namin ay maganda, chuchu. Tapos sa huli, ito ang statement niya lang na iniwan. Sabi niya, lahat naman po ng tao ay pwedeng magbago. Parang ganon. So, nagpagkakamali siya. Yun yung huli. Kaya sabi ko, teka. So, hindi na ako inalaw na mag-follow up. So, sabi ko, hindi ka na inalaw. Grabe sila sa'yo. Grabe naman. Pagkatapos ka muntik ka nang hindi umabot dahil sa interview na yan, hindi ka umabot sa Marites. Siyempre, hindi lang pala ako ang nagkaroon ng ganong impression na, ba't ganun yung sagot? Parang ang dating, may kasalanan talaga na kailangan after ng press con, ganun din yung naging impression ng ibang mga press na nandun. Pero feeling ko, sabi naman ng manager ni Buboy at ng ibang mga hindi daw, maring di siya ready na sumagot. Kasi press pa eh. Kahit pa. Sabi ko, dapat hindi mo na siya nagpunta. But anyway, sabi nila, nagpa-interview na daw kay Nelson Canlas. And nalaman ko rin, okay na yata sila nung dating partner niya. Na may dalawang anak siya. Para nagkausap na yata. And ang sabi sa akin, may nagsabi sa akin, tinanggal na raw nung ex-partner niya yung mga posting. Tapos, si Buboy naman, umami naman na may naging pagkukulang siya in terms sa pagbibigay ng sustento. Nagbibigay siya, pero parang siguro lately, medyo nabawasan kumpara yun sa dati. Kailan dami niyang ginagawa projects? Hindi, mas marami nun. Meron siyang yung tahanan, Survivor pa. Medyo marami nun. Mas marami nun. Ngayon, tapos ito limited, pa, naisip ko na lang, syempre, meron siyang bagong anak. Siguro, syempre, baka naka-apekto rin. Pero ngayon base sa nagchika sa akin, parang napagkasunduan na, naayos na kung magkano talaga ang dapat maging sustento ni Buboy sa kanya. Dapat lang naman anak. Kesa makasumpa siya ng vowsy. Ako naman naniniwala ako na hindi natin alam side ni Angeline yun. Tama ako, Angeline nga. Pero still, hindi natin sure kung lahat ng sinasabi niya ay accurate o totoo. Pero ako naniniwala naman ako na si Buboy, nakita ko naman kung namahal niya talaga yung dalawang bata. Responsable naman. Pero small but terrible, ha? True. Totoo ka dyan. Pogi-pogi, ha? At saka parang gwapong-gwapo. Tinalo sina Alden Richards. Alam mo yung mga gano'n. Sino pa tinalo? Alden, Papa P. Okay, mga Marites. Bakit? Ito na po. Wala anak eh. O sige, Buboy, bahala ka sa buhay mo dyan. Bahala sa Good luck. Ay, may anak pala si Papa P. Ito, Marqueras, may malaking utang kay Jojo Mendrez. Oo, diba? Ano talaga yan? Kasi klinaro naman, kasi di ba Klinaro pinagbalita niya. natin dito. Dahil finally, tinuldukan na di umano, sabi ni Jojo, yung coming from his mouth, na tinuldukan niya na yung special friendship nila ni
ni Mark kasi masyado siyang nasaktan doon sa ginawa sa kanya doon sa awards night ng Sa PMPC. Kasi nakita nga natin sa PMPC, magkasama sila na apparently dapat silang dalawang magpe-present. Tapos ang sabi magsi-CR lang daw Kasi si hindi Mark. na bumalik, Kasi hindi iniwanan na sa bumalik. Tapos hyperventilate pala siya. Di ba? Kaya hindi niya nakanta yung Nandito Lang Ako. Kasi ibang labas ng boses. Na-miss ko pa naman yun, di ba? Na-miss ko rin. Ang taas Tapos, na, grabe. tinawagan lang nila si Rainier na nasa area lang din. Kaya silang dalawa. Kaya silang dalawa Ito, alam mo, pero nagkasama. parang totoo yan kasi Ano parang totoo yan? Hindi, Totoo I mean, na-realize ko yung... Magkano raw ba ang utang? Hindi na sinabi, pero... 1M. Oo. Kasi every time palang nakikita Ba't magkano daw ba yung bayad ni Jojo sa kanila? Binabayaran nila na, no? Oo, appearance fee. Kaya nga, Appearance magkano? $100,000 fee. pinaka-ano. Kasi every time. meron pang problema sa bahay, Oo. meron pang mga bills, pangangailangan ng mga utilities. anak. Hindi, bumalik ako yung PMPC kasi naalala ko, di ba ang piniresent Ay, nga niya, pala, oo. piniresent niya yung Presenter ka. Star of the Night ba? Special award. Special award. Dapat after nung award ko, yun ang susunod. Pero parang pagbaba ko, parang naiba, hindi yun ang piniresent. Kasi nga, baka nag-hyperventilate na siya. Kasi nga wala nga ang Wala pa Mark. si, nawala si Saka wala Mark. pa siguro But si anyway, Rainier. ayun na lang, mag-focus na lang daw tayo doon sa kanyang song na sabi namin, okay naman, in fairness, maganda naman yung Tapos kanta na, niya. oh, At diba? may mga event related doon sa song para kalimutan na yung mga issue ni Mark na yan. Aha, kaya kasama din yan, yung issue na ito. Eh, Sana Sa- nga. Oo. Na-admit naman ni David Bowie, yung kanyang manager, na sinasakyan na lang din nila. Total, nandiyan na daw yung ganong klase David publicity. Bowie talaga name niya, di ba? Tinasakyan na lang daw nila yung Oo, ano, yung- para iba yung- yung nakarating sa akin Oo, dyan. But anyway, go! Next! Ayaw ni. Okay, mga Marites. Salamat po sa Hindi, ating sinabi niya yun, sinasakyan na lang. 1.4. 1.4, hindi tayo iniwanan, ha? Oo, kasi Salamat inantay po. talaga nila yung Jojo Mendrez. Jojo Mendrez, nandito lang ako. Pang Nandito lang finale. kami. Oh, ganda. Okay, mga Marites, yan po ating isang linggong Chismis! Susunod na po. Dahon.